Hello po. Continuation po guys. Bali, Season 23 na po continuation. Season 23 ng What is Written Truly Happened. Bali, Part 7. Part 7 na po guys. Patapos na po to. Maraming salamat po sa inyong lahat na madadaanan ng content ko na to. Samot dalangin ko po sana po ligtas pa rin tayong lahat. At patuloy-tuloy na may faith sa ating Panginoon, sa ating dakilang Creator at sa kanyang bigatin Son. To God be the glory po ulit guys, kasi nakakapagpatuloy pa po akong makagawa ng mga ganitong content. Thank you so much po sa inyo na nag-view ng profile ko, nagbibigay ng likes, ng puso, tumatapos ng mga content ko, lalo na po itong mga ganitong may mga part-part. Sana po try nyo po talagang umpisahan mula part 1 hanggang final part. Always remember po na faith is the most powerful shield na pwede nating ipanlaban during the last generation of this humanity. Nandun na po talaga tayo guys. Paulit-ulit ko na po yung sinasabi. Maging aware po tayo sa bawat araw na dumidilat pa ang ating mga mata. Kahit papano po, kahit po busy tayo sa kanya-kanyang takbo ng buhay natin, sa kanya-kanyang pagmamaneho ng journey na tinatahak ng bawat isa sa atin, sana po wag pa rin nating kakalimutan na maalala araw-araw na magpasalamat at tumawag sa kanyang lingap, sa lingap at pagliligtas ng ating Panginoon. Kasi ito naman po pinapaalala ko lang. Hanggat maaari po isinisingit ko po sa bawat content na ginagawa ko. Lalo na po itong ganitong may mga part-part na ang Panginoon po kahit kailan wala po siyang hinahangad na makakasama sa lahat ng nilikha niya. Kung tayo man po paks po kasi guys na tayo po ay iba-iba talaga ng paniniwala. Iba-iba ng pananampalataya sa kinikilala nating Diyos ng ating buhay. Meron pong naniniwala na ang Diyos ay tatlo, meron pong naniniwala na ang Diyos ay alien, na ang Diyos parang tao lang din. Iba-iba po kasi tayo ng kinagisnan na pananampalataya. Pero ako po, para po sa akin, ang motivation po na itinatawid ko sa kapwa-tao ko meron po talagang Diyos na gumawa ng lahat-lahat, ng universe, ng galaxy, ng mga halaman, ng tao. Meron pong Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas ng buhay, ng magagandang pagkakataon, ng opportunity na ikinaliligaya din po ng bawat human being. Meron din pong Diyos na nakatingin lang sa atin, nakikinig sa tuwing tumatawag tayo sa Kanya. Anumang sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa atin, na naaalala natin siya, nakikinig po siya, binibigyan niya po tayo ng freedom, ng free will. Pero meron din po siyang tagubilin sa kanyang love letter. Although marami pong tao na nagsasabi na gawa lang ng tao ang Holy Scripture. Opo, bagamat gawa po ito ng tao, ang tao pong gumawa ng Holy Scripture, ng salita ng ating Panginoon, ay kinasihan po ng Espiritu ng ating Panginoon. Napakamahiwaga po guys, hindi po kayang ipaliwanag ng wisdom lang ng isang tao. Pero ang bawat tao pong may pananampalataya at banal na tiwala sa ating Panginoon, binibigyan po niya yan ng giya, binibigyan niya po yan ng angkla, binibigyan niya po yan ng malalim na faith, ng wisdom na talagang tatago sa kanyang pagkatao upang siya lalo pang magtiwala sa ating Panginoon. Kasi sabi nga po ang mga propeta pong nabuhay noong unang siglo, noong unang panahon pa, yan po may banal na gabay ng ating Panginoon. Ang Panginoon po natin, ang sabi po niya sa kanyang tagubilin, sa kanyang love letter, walang sino mang taong nakakita sa kanya. Kaya ang kanya pong bugtong na anak ay ipinanganak niya upang ipakilala siya. Kasi sasabog po ang flesh natin, ang human being, kapag talagang direktang humarap sa atin ng ating Creator. Ganun po siya ka-powerful. O sabihin na po nating alien, sabihin na nating iba talagang itsura ng Creator na kinikilala natin. Iba-iba po kasi yung paniniwala ng mga tao siglo by siglo. Lalo na po ngayon, napakarami pong lumalabas na kung ano-anong wisdom.
na minsan po katha-katha lang, nag-hearsay na lang. So para po sa akin, mas papaniwalaan ko na po yung love letter ng ating Panginoon na may nagpatunay na ng mga propeta ng unang siglo. Tapos ipinadala din po niya sa mahiwagang pamamaraan yung kanyang bugtong na anak. Kasi ang sabi po nung bugtong na anak niya, nung nandito po siya, nagpipreach pa siya, kung ano ang sinasalita ko, ito ay salita sa akin ng aking ama. Kung anong ginagawa ko, ay ginagawa din ng aking ama. Kaya ako nandito ay upang ihayag ko sa inyo kung ano ang kalooban ng aking ama. Kasi kung ano pong sinasalita ng kanyang bigatin son, yun po ang inuutos sa kanyang salitain ng kanyang dakilang ama. So nasa sa atin na lang po, na bawat isa sa atin, nasa sa atin na lang po yun, kung paano natin tatanggapin, kung paano pa natin patitibayin ang pagmamahal at pagtitiwala natin sa kanya. Kasi marami na pong nagpatotoo, siglo by siglo, na talagang ang tao ay patuloy na lumilihis sa trajectory ng lingap ng ating Creator. Ano po bang nangyayari? Di po ba napapahamak yung mga taong ganon? Tapos, yung mga namatay pong tao na humihingi ng justice sa bigatin sa nung siya'y namatay, na bumaba din po siya sa kaila-ilaliman, sa tinatawag nating Hades, lumapit din po sa kanyang dumadaing na humihingi ng justice. Ang isinagot po sa kanila, according din po sa Holy Scripture, kaunting panahon na lang at bibigyan ko kayo ng justice. Kaunting panahon na lang po talaga. Yan po mapapatunayan natin sa mga huling mga pangyayari nitong ultimate na pagbabalik ng kanyang bigating son. So kaabang-abang po yan guys. Abangan po nating lahat yan. Mapikit man po tayo o buhay pa tayong dadatnan ng ating Panginoon, ng ating Creator, kasi pareho po silang Creator Yan po kahit po i-research natin yan ng pabalik, ng paatras, maghanap tayo ng mga dokumentary, basahin natin yung kanyang love letter, nakasulat po yan, pareho po silang Creator. So guys, ito nga pong season ko na to, halo-halo po to, life lesson, POV, motivation. Tapos ang pinaka-climax po ng content ko na to, kaya ako din po to ginawa ng ganitong season. Kasi mahalaga po itong pagkamatay ng 3 taon to, na kahit papano po kay napulutan po siglo by siglo ng motivation ng mga taong kumikilala at nagtitiwala talaga sa ating Panginoon. So yun pong una, nabanggit ko na po sa sinundan na part. Ito pong pangalawa the death of Moses. Si Moses po ay nakilala natin bilang parang ampon ng Pharaoh ng Egypt nung unang panahon, nung unang siglo pa. So, yun nga pong, ito po, dagdag ko lang po to guys bago ko po i-relate tong death of Moses. Actually, nagawan ko na po to ng ng season din na ganito nasa ilalim na lang po kasi. Kayo po ang bahala kung gusto niyo pong i-check yung profile ko. Thank you po talaga sa lahat ng magtatapos at nakakakita dadaanan ng content ko na po. Sigad na po ang bahala sa bawat isa sa atin guys. Magpatuloy po sana tayong umasa at maniwala sa kanya kasi wala naman po talaga kahit isa sa atin na kayang harapin ng kahit anong punos ng buhay natin kung hindi tayo aalalayan ng ating Panginoon. So, bali ito po, dagdag ko lang po kasi hindi ko nabanggit yung isang bansa dun sa, yun nga pong Sumerian land, Sumerian city. Noong unang panahon, may mga binabanggit pa po sa ibang mga dokumentaryo lumalabas ngayon na may mga Anunnaki, yung mga unang panahon daw po ng mga Diyos na parang alien na bumaba dito sa earth. Whatever man po yan, totoo man yan, legit man yan o hindi, pwede natin tanggapin o paniwalaan. Basta isa puso lang po natin na may isa talagang pinakamakapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat-lahat, na magbibigay din po sa atin ng salvation. Kasi ito nga po panahon ng last generation natin, marami pong mga kakaibang nakaabang na mangyayari sa mundong ito. Yan po ay talagang dilat na katotohanan. Sundan nyo po guys, sundan nyo po. Bali po yung Turkey po, yung Turkey, Saudi, Syria, Israel, Persia, Egypt, yan po yung mga bansang mahahalaga na talagang magkakaroon ng mga matinding role pagdating po at pagbabalik po ng ating Panginoon, ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Sundan nyo pa po guys, matapos na po ito, malapit na po itong matapos. Maraming salamat po talaga sa lahat ng makakakita ng content ko na to. To God be the glory po, God bless us all po. Sundan nyo pa po.